partner or tie-up ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Amy Marcos ay may tuturing nating isang kababalaghan o panic mood or desperadong galawan. Kasi wala pong mawawala kay Sara Duterte dahil hindi siya kandidato. Okay? Si Amy, malaki ang mawawala sa kanya kasi lumantad na talaga siya. Hindi lang yung kanyang karera sa politika ngayong papalapit ang eleksyon sa Mayo, kung hindi yung kanyang kredibilidad bilang chairman ng Committee on Foreign Relations na nag-iimbestiga sa pagkakahuli kay Duterte at nadala sa ICC, at saka yung pagiging senador judge kung siya ay mananalo ulit bilang senador. Although malabo, pero nakataya na doon. Kung mananalo siya this coming election, definitely anti-Marcos na siya. Para sa kanya, acquittal na si Sara Duterte doon sa article of impeachment. Kasi mag-partner sila ngayon. Para din kay Amy, mali ang ginawa ng kanyang kapatid, si Pangulong Marcos, at ang administration sa pagkakahuli at turnover dun sa kay Duterte sa ICC, kahit na may warrant of arrest at kahit na sinasabi ng Republic Act 9851 ang pagkakasurrender at turnover sa ICC. Ang turing niya ni Amy ay mali pa rin dahil hindi raw bigyan ng due process. Yan ang nagpapatunay dito sa pinakahuling galaw na siya ay opisyaling inendorso at sinusuportahan ni Sara. Anong ibig sabihin nun? Kahit pa sinabi ni Hanilet, common law wife ni Digong Duterte, na kaikikan lang ang investigasyon, hindi siya nagtitiwala kay Amy Marcos, pero yung Sara ay itinaas pa siya. Anong ibig sabihin niya? Yung Hanilet at saka Sara Duterte, yung common law wife at saka yung anak ni Duterte ay hindi nagkakasundo. Hindi lang sa isyu ng politika, kung hindi sa kung ano pang problema sa kanilang pamilya. Parang ganon kasi nagkontrahan sila. Ayaw ni Hanilet kay Amy Marcos, pero itinaas ni Sara ang kamay or sinusuportahan si Amy. So again, walang mawawala kay Sara dahil hindi siya kandidato. Siya ay ini-impeach ng Kongreso subject for impeachment trial sa pagbabalik at balik ng Kongreso sa next Congress 2020 Congress na yan. Magsisimula lang ng June 2, pero preliminary lang yan. Ang actual na trial ay sa next Congress na, July, August, September yan. Ganon po. Kung si Amy hindi mananalo dahil galit ang mga botante sa kanya, galit ang mga DD sa kanya, galit ang mga Marcos loyalists, hindi siya makakatulong kay Amy. Hindi siya makakatulong kay Sara doon sa impeachment trial. Pero kung mananalo siya, definitely kakampiyan ni Sara. Okay? Tingin ko po, parehas ng desperada itong dalawang to dahil nga po si Amy Marcos ay bukod sa nangangamba ng matalo, ito namang si Sara Duterte ay kailangan po niya ng kakampi sa Senado kaya sinuportahan niya si Amy dahil baka nga naman siya ma-impeach. So sa nakaraang vlog ko, nabanggit ko nga na kailangan ni VP Sara ng pyesa. Parang chess. Parang larong chess yan. Kahit na pond lang etong si Amy Marcos, kailangan niya to. Dahil ito nga pong boto ng isang senador ay napaka-importante ngayon para kay VP Sara. Pero alam niyo po, hindi naman lahat tanggap itong nangyari na tambalan na ito. At hindi po lahat ay natutuwa sa ginawang ito ni Sara Duterte na sinabi nga niya nung mga nakaraang panahon na hindi na siya mag-endorso pero nag-endorso pa rin, di ba? Dahil nga po yan sa kadesperadahan na nararanasan ngayon ni VP Sara bukod sa nakulong ang kanyang ama, di ba? Kailangan niya talaga na magkaroon ng kaalyado sa Senado. Kailangan niyang makabuo ng mga senador na kaibigan niya, na tropa niya para hindi po siya ma-impeach sa mga darating na panahon. Ngayon,
Ewan ko lang kung bakit. Alam nyo, ito yung nararamdaman ko eh. Si Senator Amy kaya, ano kaya to? Ano ba pa? Wala ba itong pakiramdam? Diba? Hindi ba siya nakakaramdam ng, kumbaga, kasi nung mga nakaraang panahon po, ginawa tong engot ni ano eh. Ginawa siyang, si BP Sara may sinabi eh. Ang hirap lang ipaliwanag. Panoorin niyo muna po. Tapos saka ako magbibigay ng reaksyon. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Parang ang hirap ipaliwanag, parang ang hirap intindihin na ito pong katulad ng mga ganitong salita ni Sara Duterte ay nalunok ng isang Amy Marcos. Alam niyo po si Sandro Marcos, nung tinanong siya bakit siya pumirma sa impeachment trial o pinaboran niya ang pag-impeach kay Sara Duterte, ang sabi niya, huhukayin daw yung lolo ko eh. Kaya ako unang pumirma sa impeachment. Diba buti pa yung batang Marcos, diba, yung pinagsalitaan yung kanilang kumbaga, lolo nila, pinagkakapitagan nila yan, bayani para sa kanila yan, 'di ba? Tapos dito kay Amy Marcos, 'di ba parang lulunukin niya ang lahat para lamang maipakita na solid Duterte siya. 'Di ba? Parang hindi worth it. Kasi buti sana kung ang kinakampihan ngayon ni Amy Marcos ay hindi kriminal. Si Digong, ang pinagtatanggol niya, kriminal eh. Diba pinagtatanggol ni Amy ay kriminal. Napakaraming pinagurgur. Napakarami po na perwisyo ng mga Pilipino. Diba dapat kung ikaw ay senador, ikaw dapat ay meron kang pakialam sa taong bayan. Ang iyong trabaho ay gumawa ng batas para maging kapakipakinabang sa ating mga kababayan. Ngayon, kung ikaw yung gumagawa ng batas, tapos kakampi ka sa lumalabag sa batas dito sa ating bansa, ay, nakakatakot ka. Diba? Kaya alam nyo, ang hirap no? Ang hirap isipin. Meron pang video dyan, si Amy Marcos. Ewan ko lang kung makita ko yung video na yun Naalala ko meron siyang pinost sa kanyang FB page. Meron po siyang video patungkol sa kanyang ama. Nagawa pa niyang makipag-tandem dito kay eto. Panoorin po ninyo Kung makakabalik, pakinggan ninyo. sasayangin ang 39 years ago, nawalay kami sa Pilipinas. Ipinangako ko sa aking ama, kung makakabalik, hindi sasayangin ang pag-asa. 39 years ago, natuto ako sa nakaraan, unahin ang kapwa, maging tapat sa nagtiwala, tumanaw sa respeto, huwag isuko ang pagka-Pilipino. Ang mali, labanan, ang tama, ipaglaban. 39 years later, saksi ang kasaysayan para sa tama, para sa bayan. Ay, nanindig. Paano nga naging yan? Nanindigan sa tama. Paano naging tama yun? Ano yun? Hindi dapat isuko si Digong sa ICC? Diba? Nagkasala siya sa international law, so kailangan niyang pagbayarin yun doon. Ang kanyang kapatid na si PBBM, ginawa yung tama. Yun yung tama Si Amy ang mali. Kasi ang gusto ni Amy, ay hindi pagbayarin sa kanyang mga kasalanan si Digong. Diba? Tapos meron pa siyang interview, nakita ko rin. Sabi, nagsisisi daw siya sa pagkumbinsi daw dito kay Sara Duterte na kumandidatong vice presidente ni PBBM. Sa totoo lang,
kung hindi kumandidato si Sara Duterte as Vice President ni PBBM, mayor lang siya ngayon ng Davao. Hindi siya magiging Vice Presidente. Hindi mananalo si Sara Duterte as Vice President kung siya po ay hindi nakipag-partner kay PBBM. Kung hindi siya nakipag-uniteam, wala pong Sara Duterte na Vice Presidente ngayon. Diba? Saka, hindi naman lubos akalain din ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang ka-uniteam ay walang hiya pala. Pansariling interes pala ang kagustuhan kaya ito kumandidato para pangalagaan ng kanyang ama na kapag ito ay huhuli na ng ICC, ang gusto pala nito ay pigilan ni PBBM. Buti na lamang din, hindi po kumandidatong presidente si Sara Duterte. Kasi kung naging presidente yan noong 2022 at meron pong huhuli na Interpol kay Sara Duterte, hindi nila isusuko yan. Hindi nila isusuko yan, di ba? Kaya po nakaka-dismaya talaga etong ginagawa nitong si Amy Marcos. Heto pa. Hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Nakatuon sa paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa senadora, tila lihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin, politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kaugnay ito ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga naging reaksyon ng administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinaluhan ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Senator Amy, sa 3 taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura, murang pagkain at pagbibigay ng trabaho. Napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sa ngayon anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito sa Malacanang. Sa snake pit, kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, hindi naman masaya yung ganon na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sa press briefing ng Malacanang kanina, napag-usapan naman ang campaign Diba? Yan pong kanyang mga salita na yan, fake news. Bakit? Hindi daw po na solusyonan ni PBBM ang infrastruktura. Napakaraming pabahay na pinapagawa ni PBBM. Ang dami rin pong mga projects na sinisimulan na mas magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan at sigurado ko na walang korupsyon. Ngayon, doon naman po sa mapamura ang mga bilihin, ngayon nga, mura na nga bigas eh. Yung dating nabibili ko ng 1,000, nabili ko ng 1,600 na 25 kg ng bigas. Kasi yung 50 kilos, ang hirap buhatin, kaya 25 kg lang ang binibili ko eh. Ngayon, yung 25 kg noon, nung yung binibili ko yung bigas na aming kinakain, yung kanin pala, 1,600. Umabot po ng 1,600. Tapos naging 1,450, naging 1,350, naging 1,300 pa yata. Tapos nitong alam nyo, nitong nakaraang bumili po ako, 1,100 na lang po ang isang 25 kg ng bigas na binibili ko. Ano yun yung mabango na bigas. Kaya sabi ko, maayos kasi si PBBM pala ay talagang ginagawa po kung ano ang tama, 'di ba? Napapababa ang presyo ng mga bilihin.
So, nagsimula sa bigas. Tapos ngayong kahapon yata, nagkaroon ng rollback sa mga petrolyo. Para nga nasa 3 piso ang ibinaba. O, di ba? Malaking ano po yan. Malaking tulong po sa ating mga kababayan yan. Kaya yung legasiya ng ama ninyo, Senator Amy, ay binubuhay at talagang pinangangalagaan ng iyong kapatid. Ikaw ang sumisira sa legasiya ng mga Marcos dahil kumakampi ka sa kriminal. Diba? Kumampi ka sa kriminal hindi nalilihis ng landas si PBBM. Ikaw ang nalilihis ng landas dahil ang pinagtatanggol mo ay isang kriminal na gumawa ng napakasama sa sangkatauhan. At ang sangkatauhan na yan ay mga Pilipino pa. Na constituents mo, kababayan mo, na dapat pinagtatanggol mo at pinoprotektahan mo ang mga pamilya ng biktima. Pero ang nangyayari, parang nakalimutan mo yata na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay kapatid mo at ginagawa lang niya ang tama. 'Di ba? Masyadong mangga. Yun ang sabi ni Harry Roque kay Amy Marcos, manggang-mangga talaga ang ASEM. Ang pangit ng ng ginagawa ni Amy. Tapos yung campaign ads nila itim. Yun daw ang kulay ng bansa. Hindi. Mas maitim, mas madilim nung panahon ni Digong. Ngayon, mas may liwanag ang buhay kay PBBM. Isa pa, yung sinasabi dyan sa campaign ads na yan, bagay na bagay kay Digong. Panahon ni Digong, yan talaga ang isa sa pinakamadilim na parte ng buhay ng mga Pilipino. Pandemya na nga, di ba? Pinahirapan pa, tinotokhang pa, ang mga pagkain, hindi makabili man lang kahit pagkain ng mga tao, wala nang makain, bawal pa rin lumabas. Sinamantala ni Digong ang pandemya para mas yumaman yung kanyang mga kaibigan kaysa sa mga Pilipino. Para mas kumita ang mga kaibigan niyang tsekwa. 'Di ba? Yun ang yun ang napatunayan natin. Binaon nga tayo sa utang 7 trilyon. 'Di ba? Kaya po napakadilim ng buhay ng mga Pilipino, lalo na Marawi. 'Di ba? Sinong hindi makakaalala diyan sa Marawi na 'yan? Mas malala ang kadiliman nung panahon ni Digong. Ngayon sa panahon ni PBBM, walang EJK. Walang mga nangyayaring krimen na ang mga napakarami talaga, tapos ang mga nangyayari walang hustisya. Ngayon kahit papaano may hustisya. Kaya dapat dito yung campaign ads ni Amy Marcos, ireklamo yan, fake news yan Mali, 'di ba? Maling-mali ang mga mga ginawa nilang campaign ads. Yan po ang sitwasyon. So, kaya sabi ko, wala nang kredibilidad yung in aid of investigation and aid of legislation ng kanyang komite tungkol sa mga Duterte at sa mga taga-executive department. Kasi siya ay talagang lumantad ng mga Duterte. At yan nga po ang nangyayari na. Kaya lalo yung mga undecided na mga voters na mga Ilocano o naniniwala kay Amy, malamang magdi-decide na yan ngayon na hindi na talaga nila iboboto dahil iniwan niya ang kanyang kapatid, iniwan niya ang mga Marcos loyalists, iniwan niya ang mga Marcos supporters. Siya ay naging Duterte, makadigong Duterte at makasara Duterte na isang sasalang sa court trial sa ICC at meron namang yung isa naman ay isasalang sa impeachment trial sa Senado. Pero kinampihan, hindi na may tatago yung galaw ni Amy Marcos. Ano pong inyong masasabi niyan? Okay? So, magkakasalungat. Yung Hanilet at saka Sara, inuulit ko, magkasalungat para kay Amy Marcos. Ayan na. Ayun ang inyong masasabi niya.
Parang naghalo-halo na ang balat sa binalatan. Sabi nga nila sa Southern Tagalog, naghalo-halo na yung balat sa laman tungkol ho sa nangyari-yari ito. Yan ho sa kanilang mga interes pampolitika at may salba ang kailang sarili. Pero huling-huli yan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya magiging marunong kayo, magiging matalino ang mga botanting Pilipino. Any comment, reaction, malaya po kayo. Sana nga po, di ba, Sir Mike, na itong si Amy Marcos ay hindi po mahatak sa nilulubugan ngayon na kumunoy ng mga Duterte. Kumbaga, palubog na nga ang mga Duterte, bagsak na si Digong, sumama pa sa paglubog itong si Amy Marcos. Ako, naniniwala ako na hindi magiging madali ang eleksyon na ito kay Amy Marcos. Dahil napakarami pong Pilipino ang makikita na siya po ay isang traidor. Dahil kapatid po siya ng ating Pangulo, pero kumampi siya sa mga tumatawag ng bangag kay PBBM. Diba? Doon pa lang yung pagtatraidor sa kapatid, ayaw na ayaw yan ng ating mga kababayan. Ayaw na ayaw yan ng mga matatanda, ng mga lolo't lola. Yung mga ganyang galawan ng mga ate. Etong si Amy Marcos, traidor na ate. So, nakita na natin kung ano ang kayang gawin ni Amy Marcos. Kapatid nga niya, nagagawa niyang traidorin. Sino pa kaya tayo? Para tayo ay hindi niya traidorin. Diba? Ito pa po yung isa sa mga interview ni Amy. Ito yung pakinggan natin. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi namang maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para Kita sabihin? niyo? Anong paghihigante ang ginagawa ba ni PBBM? Bakit? Bakit maghihigante si PBBM? Kanino siya maghihigante? Kay Digong? Kay Sara? Diba? Walang paghihigante doon Rule of law ang sinunod ni PBBM. Tapos yung sinasabi mo na nawawala na sa tamang landas si PBBM, ikaw yun, yung nawawala sa tamang landas. Napunta ka sa Imbornal Diba, sa halip na nasa bago konkretong kalsada ka, napunta ka sa Imbornal. Dahil ang mga Duterte ay maihahambing mo sa Imbornal. Mabaho, umaalingasaw, at napakadumi. Ganyan ang mga Duterte. Nakita na natin kung paano sila maglaro, kung paano sila magsalita, kung paano magmura ang kanilang ama, kung paano ginawang napaka barbaric ng ating bansa nung panahon ni Digong. Para tayong mga barbarian na walang modo. Dahil meron tayong presidente na mura ng mura. Kahit nasa ibang bansa, kahit na mga disenteng tao ang kaharap, mura ng mura. Kahit mga bishop ang kaharap, mura ng mura. Diba? Walang naliligaw ng landas na presidente. Senador meron. Ikaw, Amy Marcos, ang naliligaw ng landas. Dahil mas pinili mo pang ipagtanggol ang kriminal kaysa sa kapatid mo. Diba? Tama lang naman ang ginagawa ni PBBM. Wala namang mali sa kanyang ginagawa. Dahil doon pa lang sa isang buwan na ang lumipas, wala ni isang kamag-anak ni Digong, kapatid o anak o asawa, o kaibigan ng mga abogado ang nagsampa ng demanda kay General Torre. Wala. Diba? Doon pa lang may maisip mo na, ba't wala nagdedemanda? Kala ko ba may mali? Bakit wala nagdedemanda? Di ba maisip mo sana yun?
Diba kaya lang, paano mo nga maiisip yun kung sarado ang isip mo at ang iniisip mo ay ang mas kampihan ng mali. Mas itama ang mali. Diba? Mali nga yun eh. Si Digong hinuli, pinagbabayad sa kanyang kasalanan, tapos ipagtatanggol mo. Diba? Walang pinaghihigantihan si PBBM. Inuuna nga niya ang trabaho eh. Wala nga siyang pakialam sa pamumulitika. Nangangampanya lang siya para sa kanyang mga senador, pero yung pamumulitika, wala. Kayo ang namumulitika. Ginagamit nyo ang Senado para sa inyong pansariling interes at para ipagtanggol ang kriminal. Diba? Kaya, kung meron man ditong naliligaw ng landas, ikaw yun, Amy. Kung meron man ditong naghihigante, ikaw yun siguro. At kung meron man dito na may ginagawang mali, ikaw yun. Bakit? Dahil gusto mong itama ang mali. Piruin mo, panahon pa lang ng tatay nyo, ang tingin mo na sa Malacanang is snake pit. Diba? Doon pa lang eh. Ibig sabihin, meron ka na talagang isip na parang naiinggit ka. Parang ginajudge mo na kagad ang mga taong lumalapit sa tatay mo. At ngayon, ginajudge mo yung mga taong lumalapit sa kapatid mo. Na walang ibang ginawa kundi magtrabaho, sikapin na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung gumagawa ng ikabubuti ng mga Pilipino. Si Digong lang ang importante sa'yo. Kaya sana po sa darating na eleksyon, aking mga kababayan, ako po ay ikakampanya ko si Amy Marcos sa inyo na huwag niyong iboto. Huwag niyong iboto. Di bali nang bumoto na kayo ng iba. Yung kahit mga hindi kilala, iboto niyo na. Huwag lang si Amy Marcos. Napakadelikado po para sa ating Pangulong Bongbong Marcos yan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireactionan. Salamat po.